Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din kayo ng awareness sa mga bagay o sitwasyon na kailangang iwasan, ma-change of decision, o ma-aware kayo. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa'yo. Discord among friends or a family. May mga, this also of my, baka marami kayong daga sa bahay or handun yung point na may mga hindi pagkakaintindihan na pwedeng maganap o mangyari. Na we come sa kakilala mo, sa friend mo, o sa pamilya mo, mga ganyan. May mga lungkot o is more on problem ito, no? And syempre, meron tayong may mga unsuccessful plan. Ibig sabihin, kung may mga sitwasyon na hanggang ngayon is nakabuhol ka pa rin doon o hando yung buhol na sitwasyon o yung struggle na sitwasyon, no, medyo hindi maganda siya. Kung saan maaspeto ng buhay mo yan, sa trabaho, kasi nandito rin yung mga kakilala or friend or family, baka na handun yung point na yun, o may mga pangyayari na nakabuhol ka pa doon, no, na you want to success it. Sa nakita ko sa iyo dito, mag-ingat ka lang din when it comes to a hand, no? Maaring wag naman sana makagat ng mga insect, daga, or masugatan, matusok, ano man yan, mamanhid, maipit, sa kung ano man mangyari sa hand mo, ikaw or someone who's connected sa'yo, kasi andito rin yung family, tsaka yung kakilala or kaibigan. Kaya you need to be very careful din. Nakikita ko rin na magkakaroon ng parang someone, pwedeng ikaw, ito, or someone, no? Parang someone need ang help, assistance, tsaka ng guidance. Pwedeng ikaw or someone. Pwedeng yung tao na yun hihingi sa'yo ng assistant, ng guide o ng tulong. Or ikaw, hingi ka ng guide, tulong, or assistance. No? Vice versa. Syempre, nandun din yung hope when it comes to situation. Pagdating dito kasi sa NES is andun yung situation na you want to secure something into your life na doon sa point na kasi di sa NES. Pwede yung family mo, pwede yung stability mo, pwedeng nandun yung hope na you want to secure it or you need to secure it. Sa nakikita ko sa dito. Also the happiness and well-being. Don't lose hope din ang nakikita ko sa dito. Siguro when it comes to assistant, guidance, and help ka. If you need talaga ng help or someone silang help, why not, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kailangan mo rin naman din. Tsaka andun yung point na kailangan mo rin ma-enlighten. Also, we have the nest and meron tayong egg kasi, Yan, ang sabi dito is successful. Kung magkakaroon ka ng mga good plan at ibibigay mong hard work mo doon sa sitwasyon, they assure you na iyon is magsasucess. Kaya kung ano may yung gagawin mo o ano may yung mga pinaplano mo, planuhin maigi, ganyan. Kumbaga nandun din yung paglilimlim, no? Kanya parang nandun sa point na may mga nililimliman ka na sitwasyon na gusto mo mag-success talaga yan. Then, if you want, make a plan. Bigay mo yung hard work mo doon. Dealing a relationship with a woman with blonde, gray, or a white hair, pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Oy, Cloud, temporary problem. May mga temporary problem. Oo nga, may mga alalahanin. Ang clarity situation, mga it's more on worrying. Ito, pwedeng ikaw ito, ganyan. So, nakita ko dito. Or pwedeng itong babae na to, kasi may help and assistance and guidance tayo. Pwedeng yun yung ikaw ang hingi sa tao na to, na babae. Kasi because of the temporary problem na pinagdadaanan mo. Or ikaw, siya ang hihingi sa'yo. Vice versa. Vice versahin mo. Or may tao na may nakaramdaman ng lungkot.
A meeting with a stranger could be important. Maaaring may makikilala ka talaga na strangers, ano? Yun, di ba sabi ko sa'yo kanina, meron kang health guidance and assistance coming. Maaaring yun, di ba? Yan. And syempre, andun din yung point na maaring yung mga tao na makikilala mo or kinakailangan mong makilala yung isang tao na pwedeng iyon ang makatulong sa mga temporary problem mo this time. Or pwedeng yung tao na to na makikilala mo, siya yung may problema and then you give your advice and assist and help. Pwedeng dando sa point, vice versahin mo. A sincere wish will be granted. Kung may mga problema or mga sitwasyon ka na pinagdadaanan this time, siguro, if you are sincere, make a plan and a hard work, diba sabi kanina, assure you na it will success and mag-igagrant niya yun sa iyo. Kaya yung mga problema na pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo is, bigyan mo lang talaga ng hard work yun, no? At magsasucess yun. And plenty of material things. May mga blessing naman na darating sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Ibig sabihin, kaya yung temporary problem mo is mapapalatan din naman siya ng blessing at the end. Sa nakita ko. Pero, syempre, huwag ka lang maghintay. Kailangan sungkitin mo rin siya. Diba? Kaya nga dito si handshake, tsaka si fair woman, tsaka si wish granted. Kung maghihintay ka lang, tapos hindi mo talaga siya sungkitin, hindi mo siya ipupurso, walang mangyari. Walang bowl. Diba? Yung iba sa inyo may mga blessing na darating sa inyo. Uy, someone's working against you behind your back. Ingat ka, pinagmamatsyag sa'yo, Pisces. And, di ba may dagaring kanina? Ito may rat din. Ingat ka kasi may sneaky person, may nagmamatsyag sa'yo. Baka itong tao na to, isa ito sa nagbibigay sa'yo ng problema, no? Sa iba sa inyo. Or maybe this fair woman or pwedeng yung tao na kakilala mo o makikilala mo or maybe another person pa sa iba na nagmamatsyag sa'yo at baka isa siya nagiging problema mo. Baka may mga material things or valuable things kayo na hindi mapagkakaunawaan, hindi magkakasundo, pwedeng sa pera, sa mga mahalagang bagay, no? Pwedeng na doon sa point na yung magkakaroon ka ng mga problema dyan. Pwedeng sa kanya, kay Rat, or someone who's connected sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Something lost, no? Kasi andun yung lungkot. Pwedeng someone who's connected sa'yo, pwedeng pet mo, yung mga alaga mo, ganyan. May mga sorrow. Talaga na doon din yung may mga damage din. May damage of pride, damage of something, connection, damage of, kung ano man yung damage na yan. Yan. Basta maraming klase ang loss ha. Loss of hope, trust, someone, animal, ay may nag-ano sa tinga ko. Kung ano mang loss yan. And syempre promises. Nandun din yung point na magkakaroon ng mga promises or may mga assuring situation. Tulad nito, di ba, merong handshake. Pwedeng nandun yung point na may mag-a-assure sa'yo na ganito, ganyan, ganyan, ganun, ganun. Or may tao na magbibigay sa'yo ng promises na matutulungan ka niya kasi andun din yung help kanina. Or any situation, pwedeng karelasyon mo to, or ikaw ang mangangako, siya ang mangangako, kung sino man yan, no? May mga promises, situation, may mga magkakaroon ng mga confirmation situation or you want something confirmation sa isang sitwasyon sa buhay mo. Or you need na rin talaga, no? Siguro take it action kasi andito rin si shake hand. Kumbaga, take it action talaga. And then, may mga memory from the past ka na ma-revisit or maalala. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. And then also is magkakaroon ng mga reunion sa iba or union. Sa iba dito is communication is coming. Yun ang nakikita ko. May tao, pwedeng may tao na nakausap mo na siya dati or nagkaroon kayo ng connection nitong tao na to na muli kayong magkakaroon ng connection. Pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, kasi you have the loss, also we have the promises and the memory.
nandun yung point na nagkakaroon o magkakaroon ng mga broken promises sa iba sa inyo, no? Kasi andito yung lungkot. Yan. Or yung iba sa inyo is reminiscing from the past situation. Sa relasyon man niya, sa kaibigan, sa trabaho, sa mga koneksyon, sa mga kaganapan o pangyayari man yan. And syempre, di sa pride, no? Din yung may tao na mataas ang ego. May tao na mataas ang pride. May tao na pwedeng um, hoping hindi maghahari-harian. Hoping wag ganun, no? Yon. Pero yung sa nakita ko sa iba sa inyo, when it comes sa sarili mo, handun yung, syempre, meron kang sitwasyon na, kasi we have the temporary problem, parang meron kang sitwasyon na, nahandun yung pride and ego mo na ayaw mong ibaba yung sarili mo. Nandun ka sa point na yon. Halimbawa, may kaaway ka, or may taong galit sa'yo, kaso ayaw mo i-level up yung sarili mo sa kanya, kaya hindi mo siya papansinin. O kaya is may mga bagay o sitwasyon na hindi ka magpapatalo or hindi ka magpapakababa. Or someone who's connected sa'yo ha, vice versa mo. And syempre nandito rin yung pray and religion. Nandito yung point na you're praying something into your life. Kanya nandito yung liberation ay mga tao na pagtulong. Either may hingi ng donation, bibigyan ka ng donation, o bibigyan ka ng pagtulong, o bibigyan ka ng pagmamahal, or ikaw ito sa kanya. Yun, may mga prayer din ako na nakita sa inyo. Siguro mapaka-very religion mo rin, yung iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa dito. Kasi andito rin yung si helping hand, ano? Di ba sabi ko kanina, may help as assistance, tsaka guidance. Pwedeng may tao na mag-a-assist sa iyo talaga kasi andito rin si handshake. Or may tao na hihingi sa'yo ng tulong. Vice versahin mo na lang. Tingnan natin ang energy ni Pisces. Ano pong energy? Okay, when it comes sa energy mo, pagdating sa energy mo, you're feeling stuck dito sa sitwasyon na ito, no? You're feeling stuck, hoping hindi ka tinatamad, or hando lang talaga yung pagiging stuck situation mo. You're feeling bored sa iba, maaaring naboboard kayo sa ibang aspeto ng buhay mo. Nahadon ka sa point na na-stagnant din yung iba kasi nakikita ko dito. Nahadon din yung point na nawawala ka or nami-misalignment ka when it comes sa mga decision making in life. Pwedeng nandun sa point na yon, no? Yung iba sa inyo. Kumbaga, pwedeng nahihirapan. Hindi ko naman sinasabi na nabubita at bubito kayo, no? Kumbaga, siyempre, di ba, minsan parang hindi natin alam paanong gagawin, paano umpisahan, anong dapat gawin, di ba? Maring nahadon kayo sa point na yon. Yan. Nagiging dull kayo, ganyan. D-U-L-L. Sometimes nagiging mapurol yung isip nyo, halimbawa, ganyan, no? Kumbaga, nawawala kayo sa pag-iisip. Hindi ko naman sinasabi na babalo kayo, kumbaga, basta ganun. Basta ganun. May mga bagay na siguro, baka nga tinatamad ka, ganyan. O kaya, may mga bagay o sitwasyon na gusto mo i-improve, iayos, pero hindi mo alam paano, anong dapat gawin, mga ganon. Sa iba naman sa inyo, yung energy mo dito sa sitwasyon is, meron kang parang makikipag-gamble ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam kung sa inyo. Yung iba ganun. Ang nakikita ko dito. You try to hindi ka naman siguro nagagamble, di ba? Pero yung iba dito, para sapalaran o makikipag-gamble ka sa sitwasyon. Hindi ko alam kung saan Iba-iba kayo. Yan, siguro yung mga bagay ka na pipilitin, ganyan. Ganyan, ang nakita ko. Also, yung energy na iba is meron ka daw mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga also, it's more on problem sa iba. Yan. Yung iba dito magiging hindi ko alam sa hoping hindi ikaw, magiging irresponsible. Yung siguro bahala na, situation, mga ganyan. Ano ang parating? Or someone. Kasi may matigas din ng ulo ako nakikita
ayan, parating. Okay. Okay, parating sa iyo. Universe, parating kay Pisces. Thank you. Devil, oh. Oh my God. Teka lang. Aba, may taong magaling ah. May kaaway ka ba, Pisces? Kasi dito, may tao dito na ano, hindi naman siguro kay lahat to. May nagwa-black magic sa'yo. Pero sa iba dito, itong tao na to, may ability siya. Na, ano ba yun, yung lahat ng salita niya nagkakatotoo. May taong ganun. Iba siyang magsalita. May powerful yung salita niya. Yun ang nakita ko. Na masama, syempre, masama. Kumbaga, there is someone here na may dark thought pagdating sa iyo, no? Sa iba sa inyo, parating sa iyo, is may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Yun na nakikita ko dito. May mga papers and documents ka daw na dapat mong balikan or dapat asikasuhin. May sinasabi siyang ganun eh. Or dapat isaayos. Yun ang nakikita ko sa iba ha. Tapos yung iba sa inyo, meron kang makakasalamuha na mas mataas sa iyo. Parang a big person. Hindi ko alam kung boss ba siya, mataas na tao siya, pwedeng asawa, pwedeng ganun. Basta medyo may ano siya, mas mataas sa'yo, mataas na tao, ganyan. And then also, parating sa'yo is, may mga unexpected situation happen. Unexpected of flow of emotion. Ito, no, pwede may mga pain, storm, mga deep hurt, disappointment, pwede may mga intense sa iba lungkot, kalungkutan kasi to sa iba, no? Sa iba dito is mga conflict, malaki o maliit yan. Yan, and then also is, yung iba sa inyo hindi kayo gaano mapakakatulog or pwedeng night shift ka rin, or pwedeng nagigising ka by the 3 or 4 man yan, kaya kung ano mang gising yan, no? Medyo nag-uudlot ata yung tulog ng iba o pagising-gising. May mga depression. Also is, it's feeling emotions. Ako nakikita sa iyo dito. Yun nga tulad ng sabi ko, di ba, there's a loss. And then, separation eh. Actually, separation yung iba dito sa sitwasyon na ito. Reminiscing from the past situation, yes, ang nakikita ko rin sa iyo dito. Ano po yun? May tao na may secret? Yung iba sa inyo, alam mo, tataha ka ng bagong journey sa buhay mo. As in, tataha ka. Within the 1 day, 1 week, 1 month, o 1 year. Yun ang nakikita ko dito Ang parating din sa iyo, hoping hindi siya stress. Kasi yung iba sa inyo, may mga time na pwedeng manakit yung tiyan nyo, maghilab yung tiyan nyo, sikmurain kayo, ganyan. O kaya baka stress nga, mga depression, medyo iwas na lang din kayo, baka mga isa rin yung sa mga kinakain nyo, ganyan, di ba? Kung ano man yan, you need to be strong din kasi ang nakita ko sa dito, ingat-ingat na lang din. O kaya sa bandang gitna kasi nakikita ko rin. And then also, may mga taong galit talaga, no? Yan. Ako nakikita dito. Pero ang sinasabi dito is meron ka daw sitwasyon na paninindigan o gustong panindigan. Yung iba naman sa inyo, nahanap ka sa point na may mga sisiyasatin ka, maghahanap ka ng katotohanan, magkakaroon ng mga urong-sulong situation, ano ba, ganito ba, ganyan ba, ganun ba, yan. May mga ganun sitwasyon ako. Magkakaroon ka ng pag-isolate talaga. Tingnan natin ang, medyo anuhan mo, i-reverse mo yun Kumbaga
syempre, labanan mo yung sarili mo na you need to be strong. Kumbaga, don't be stagnant. Ganun ang sinasabi tayo. Kasi, pag nagpa-stagnant ka, ganito ka, nandito ka. Diba? Mag-i-stay ka talaga dyan. Dapat iwasan. Ano ba yan? May mga, iba dito outgoing. Parang may mga pag-iisipan kayo na parang outgoing situation. Ganyan. Dapat iwasan. Okay, mga dapat ayan, gawin natin. Okay, dapat iwasan. Siyempre, yung hindi mo makita, yung isang katotohanan sa buhay mo, you need to see the fact din kasi, no, pagdating sa mga bagay o sa sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, kung tama ba o mali ba, ganyan. And also, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, yung mag-think ka ng negativity, ganyan, yung pabigla-bigla ka o maging impulsive ka, iwasan mo yun. You need to make a plan. Iwasan mo ma-burnout, ma-unfocus, yung mga taong bastos, being a rude, o kaya is ikaw being a rude, iwasan mo rin yun. Yung mga hindi ka makapag-let go ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo kasi toxic lang din yan. Iwasan mo rin, siguro ang nakikita ko sa'yo dito is, yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. Ganyan. Yung, yung doubt or self-doubt sa sarili mo. And then, yung matakot ka sa mga magaganap pa sa buhay mo. Yung matakot ka sa mga, magkaroon ka ng fear of change when it comes to your life. Ganyan. Yung being held ba ka ng nakaraan, yung staying put ka lang sa meron ka sa ngayon, yung pwede namang gawin na ngayon, bakit bukas pa, baka sa isang linggo pa, baka sa isang buwan pa, ganyan. Ganyan. Kung ano yung naiisip mo, you need to do it din. Ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kumbaga yung pressure din sa buhay, ganyan. Iwasan mo ma-pressure, tsaka iwasan mo rin na magkaroon ka ng limitation when it comes sa sarili mo. Kumbaga, kailangan mo talagang gawin o i-force yung mga bagay na naiisip mo. Seeing the truth then also ang nakikita ko sa'yo dito. Kung kailangan mo na advice with someone, kailangan mo ng consultant, kailangan mo ng makapagbibigay sa'yo ng support and advice, why not, diba? Hindi naman din kalabisan yun, no? There's a hardship din, iwasan mo yung mga hardship situation mo sa buhay mo. Kaya, huwag mo isipin talaga na negative, ganyan. So, nakita ko, yung lack of clarity, ganyan, yung mapanghinaan ka talaga ng loob. Tsaka, alam mo yung iba sa inyo, tatahak kayo ng bagong path. Hindi ko alam why, but may pagtahak ng path or may tao ako nakikita na parang palayo, iiwas, lalayo, ikaw ito or siya. May ganun, may paalis, may umalis. Kasi may biglang umalis, may pag-alis ako nakikita sa sitwasyon mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Pwedeng iba dito, you have a travel, malayo man o malapit yan. Pwede may mga travel situation within 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August, no? Ano man yan. Or 8 months. Ano ba kayo? March, April, May, June, July, August, September, October, November, or December, ang ganyan. Or maybe by August. Sa iba, days, weeks yon. Love, Pisces. Kung ano man yun. Or baka may umiiwas sa'yo, umiiwas ka, lumayo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. When it comes to love. Okay. Sa mga single dyan is merong isa hanggang 2 tao ako na nakikita sa'yo. No, sa mga single, yan. Dito rin yung, okay. Sa iba dito, maaring LDR kayo or makikilala mo to ba internet. Sa iba naman sa inyo is, maaring isa dito pabalik, Kasi 2 siya, di ba? Isa dito maaring pabalik or may babalik. Yun. Isa hanggang 2 ang meron dito. Iba dito, either LDR kayo o kaya naman is
magkalayo kayo ng edad, o kaya naman makikilala mo siya ba internet. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon na ito. Oo, may pagsisinungaling kasi, no? Nagkaroon na ng pagsisinungaling. Hando naman yung caring what comes dito sa tao na to. Ang nakikita ko, nagkaroon ng juggling dito sa relationship. Pero alam mo, kahit na tumahak ang isa sa inyo at naka-heal na ang bawat isa, nahadon pa rin na still is nakatanaw o nag-spy pa rin itong tao na to sa'yo. Yan, pwedeng handun yung point na tinitingnan pa rin niya yung social media mo, o kaya may mga pinagtatanungan siya nandun sa point na yun. Kung ano man yun, pero nandun yung pag-i-spy. O nagkaroon na pag-backstab, ano, pagdating dito, nandun yung pagsisinungaling. Pero alam mo, sinasabi niya kasi dito is, mahalaga ka raw sa kanya. Actually, same page nga kayo, oh. Itong tao na to. Same page kayo. Nandun siya sa point na, alam mo, kung nasa ibang tao, nasa ibang sitwasyon na ito, may sitwasyon siya na they want na i-work it out eh. Ang sabi niya kasi dito, meron siyang gustong balikan na isang sitwasyon, and I want to try to work it out again, sabi niya ganun. Pero nandun siya sa point na naguguluhan siya. Hindi niya alam paano. Paano niya ayusin, paano niya gagawin, paano niya, nandun siya sa point na yon. May mga bagay kasi siya na parang gusto niya niyang itama, or gusto niya, nandun yung point na gusto niya ng clarity, yung mga nagkahiwalay. Ikaw ito or siya, ha? Sa mga nagkahiwalay, ay magkarelasyon pala. Sa mga magkarelasyon, sa mga nagkahiwalay, naging option ka pala. Nagkaroon ng option situation, pero gusto niya ng renewal dito kasi sabi niya unfinished talaga sa kanya to. Hindi ko alam mo pero unfinished ang sinasabi niya. Sa mga magkarelasyon na walang third party, bago lang ba kayo nitong tao na to? Kasi ang nakita ko dito, iba dito bago. Kung kayo is matagal na nitong tao na to, sa una sa mga matatagal na tao na to, nahadun kayo sa point na walang third party, you try to make it balance this connection. Nandun kayo sa point na maaring isa sa inyo, they always feeling young. O kaya nandun yung point na nandun yung lambing, no? Nung isa sa inyo. Kumbaga nandun yung point na siguro kapag nahandyan ka, they feeling young, they feel in love, at nararamdaman niya yung connection sa iba sa inyo. Sa mga matatagal na, ha? Pero ang hindi ko lang maintindihan, may anak ba kayo? Isa, dalawa, iba dito may anak. Kung wala kayong anak, sa nakikita ko dito, ay may buntis pala. May buntis ano? Iba dito may buntis o mabubuntis, ganyan. Pero may buntis ako nakikita. Ingatan niyo lang din yung sarili niyo, no? Kapag minsan may mga nananakit siguro, mas maganda na anuhin, pa-check-check kayo, no? Pero wala naman ako nakikita danger situation, pero may nakita akong buntis or mabubuntis. Okay, kung kayo naman, yun nga is yung walang third party, yun ang nakikita ko sa'yo dito, hindi yung love and pagpapahalaga ng bawat isa, kahit pa paano, kahit na nagkakaroon ng jungling sa connection na to, still nagkakaroon ng healing situation. Yun ang nakikita ko dito. Bakit kaya may mga sitwasyon kasi siya na nagsisinungaling siya. Actually is, ang nakikita ko dito, either may kausap ito, pero basta kung kayo is may third party, ipapasok na yung may third party, ha. Kung may third party, oo, may kausap kasi siya, ako nakikita dito eh. Meron siyang inaalayan ng kanyang bulaklak, bulaklak, o kanyang na, may inaalayan siya ng kanyang cups or feelings dito. Ibig sabihin, dalawa talaga kayo dito. Yun nakita ko. Siguro alam mo na naman. Kasi may mga kausap siya, o may kausap siya, o may kinakausap na talaga siya.
Yun ang nakikita ko. Siguro alam nyo na gagawin nyo yun pag may third party. Tingnan natin yung money mo. So, iba dito, bago pa lang kayo. No? Yun, kung sa mga bago kayo, natin kayo sa point na bago eh. As in bago, you try to work it out pa yung situation dahil bago pa kayo. Tingnan natin yung money mo. Bakit po, universe? Okay. Okay, when it comes sa money mo, you need to be aware daw sa money mo, ang sinasabi dito, kasi pwede magkaroon ka ng problema pagdating sa money. May mga ikakagulat o ikakasyak ka na pwedeng problema. Money ang trabaho to yan. May mga ikakagulat, ikakasyak ka daw na isang sitwasyon. Kasi nakikita ko dito, may lungkot, may paglabas ng pera. Ako na nakikita sa'yo. May lalabas. Pero mag-ingat pa rin kayo kasi may konting sadness eh. Hindi ko alam why, pero may paglabas daw ng pera. Kumbaga, kung may mga ipon kayo, pwedeng lumabas yun. Kaya maging aware ka na lang, no? Kung may mga bagay na need to na make ng decision making, gawin mo hanggat maaari. Diba? Kung but you need to aware. Aware ka na lang din. Para hindi ka rin na mawala ng pera. No? Advice. When it comes sa advice, yes, alam ko naman na marami sa inyo na nagkaroon ng mga pain, sadness situation na doon yung point na naghahanap ka rin ng direction sa buhay. Yung mga bagong direction sa buhay. Ano sila nakita ko sa dito, nagkakaroon ng mga deep wound o yung mga lungkot talaga. Doon din yung may nakita kong betrayal pagdating sa'yo. May mga betrayal situation, may mga sa iba dito is di sa karahasan, malaki man o maliit yan. Mag-ingat din kayo pagdating sa likod nyo, baka mananakit yung batok mo, likod mo, balikat mo, balakang mo, yan, may pananakit ng mga likod, ano. Also, may mga namatay na talaga, no, sa nakita ko dito. Kasi someone's abandon. You abandon it or inabandonahan mo, or nandun yung point na, yun, namatay. And then also, ang nakikita ko is, may collapse. Basta you need to take care lang din. Sa advice, yun nga, sa advice, kailangan mo daw pumili o mag-think kung anong direction ang gusto mong gawin sa buhay mo. Pero wag ka daw mawala ng pag-asa. Magpursige o magtiyaga ka daw sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, kung merong isang sitwasyon sa buhay mo na naumpisa mo, kailangan mo daw yung tapusin until the end. Yun ang sabi. Kumbaga, ipaglaban, keep fighting. No, dun sa sitwasyon na yon, kung ano man sitwasyon na yan. And also, you need to put a guard. Ang sinasabi dito, you need to putting a guard in any situation into your life. Yun ang sabi dito. Mga bagay na kailangan mo daw na evaluate mo, finish the unfinished, ang sinasabi rin dito. Kung kailangan mo daw ng renewal, why not? Tsaka di sa time na kailangan mo na rin daw na itama yung mga mali. O may mga sitwasyon na kailangan itama. Or kailangan mo na talaga magdesisyon sa buhay. Yun. Don't focus. Huwag ka daw mag-focus sa mga painful situation in life, no? Always think positive. Ang pinaka-the best sa lahat. Arigato namaste, God bless.